O, anong gusto mong gawin dito? Inaandun yung pamilya sa kanya. Isang pamilya nga eh. Oh. Isipin mo naman, libre bahay na, libre kain, libre tubig, libre kuryente. Bago naging gano'n ang anak, naging addict na. Ay, anong gusto mong gawin? Nagnakaw diyan. Siyempre, pinagbili yung mga gamit para nga may pambili ng bisyo. Anong gusto mong gawin? Hindi, gusto ko narito yan. Gusto ko huwag natutungtong dito sa arwas. Pag tumungtong yan dito, eh, papakulong ko, papahuli ko sa inyo na tulong na. Aba, ay hindi naman, suling na ng suling doon. At, siyempre, nandun yung ina't ama eh. Kundi siya pupunta din sa ina't ama para humingi ng pambisyo. Sabi nga na, pag hindi binigyan ng pera, sasabihin, mamatay ka na nga. Sasabihan yung magulang na gano'n. Grabe talaga. Matay na nga kayo. Eh wala, ando, suling ng suling. Ang dumi ng paa, walang sabi ng paa. Ay, ano na, parang nawing-wing na. Oo, natin na talaga ng gamot siya. Ang dumi ng katawan, bisa tutulog sa kalsada, sa puno. Wow. Eh di, pauli-uli nga doon. Basta hindi nga maiwasan, hindi tumustok sa karwa. So, kasi nandun yung anak din na, hindi nahingi ng pera. Ilang taon na yun? Eh, may anak eh. Naalagaan ng lola yung bata. Sus, Marios. Nagkaanak pa eh. Nung naglipat nga kami ng gamit, nakatulong pa namin yun. Matinong pa noon. Noong January, matinong pa. Ngayon, malala na. Eh, Bakit hindi pa, ano? Eh, hindi naman daw pwede pa-rehab yan. Parang nire-rehab. Eh, hingat doon ng pera. Hindi, pahuli nila. Parang mahuli. May rehabilitation naman na libre. Sabi ko nga sabi ko, ba't hindi i-rehab yan? Pwede naman yun, pahuli nila. Kaysa naman ganyan, labi ng labi diyan, na dumi-dumi. Kasi hindi i-rehab yun kung hindi mahuli na... Eh, pinabayaan na rin ng magulang. Kakatakot yan, baka mamaya sila nang patayin. Yun na nga nakakatakot. Ito sabi ko. Dilag sa akin, pag ako nasa karwasan, hindi nalapit doon. Eh sabi ko, ang gawin ng magulang, yung magulang ang lumapit doon at nang huwag nang tumutong sa karwasan. Eh dati nagkakarwas yun eh. At tinupa noon, eh ngayon lumala na. Wala na. Malala. Kahit saan nakahiga na lang yan. Ayun, gano'n na nga. Kung saan na lang, madungis pa. Hindi nagsasapi ng paa. Labi na gano'n doon siya. Hindi na nakain mo. Anak na isang babae, laban na yun. Meron anak mo kumari kong ganyan. Lakad ng lakad. Oo. Kung saan nakakarating. Di alam ang susulian, ano? Sabi ko kay Henry nung isa, bakit may upos ng sigarilyo sa banyo? Naninigarilyo ka na ba? Bakit hindi mo na-plus sa CR at pinabayaan mo, nakita ko doon sa ano? Sa butas ng banyo. Hindi ako naninigarilyo. Yun ay dinala nung ako maglinis ng kotse. Yung simento, yung ating parking, may mga sigarilyo doon, ang upos, baka nadala ko yun. Baka nga naman, naniwala naman nga ako. Kasi alam ko naman, hindi naninigarilyo ang anak ko eh. Yung nainom pag may okasyon ng mga kaibigan. Pero yung nagsigarilyo, ewan, pag minsan hindi ko nalaman. Masama talaga yung sigarilyo na yun. Ayaw nila kasi, sabi ko nga nung... Mas masama pa yung ikaw mismo nakakaamoy kaysa yung ikaw ang gagamit. Kasi yung gawa ng ama ninyo, wag nyo nang magkakasama kami lagi. Kung bata pa, lagi mong ipapaalala. Kung ano yung gawa ng ama ninyo, wag nyo na sanang gagawin. Natupad mo na. Hindi nga, nayayamot niya sila sa amin na si Karin yung magkapatid na yun. Pero lahat ng barkada nila, grabe. Talagang change more sila. Siya nga lang sabi, oo, talagang hindi naninigarilyo. Hindi siya naninigarilyo. Yung barkada niya naman naninigarilyo. Kuhang-kuha din niya. Pag nalalanghap, mas matindi pa yun. Nasusura din yung anak ko sa amin ng sigarilyo. Inisip ko, bakit kung nanigarilyo siya, ba't hindi niya iniplas sa banyo, di ba, sa CR? Sabi nga, nadala yun siguro ng timba. Galing dun sa garahe natin. At hindi ako naninigarilyo kahit kailan. Naniwala na ako. Sabi, parang bakit may upos na sigarilyo dito Marlboro Light? Hindi
pa na yung flash doon sa banyo, sa CR. Pag dumano ko sa karwasan ng ano ko, pag nakita yung gupit mo, yan, yung gupit mo yan, matiwasay sa mukha mo yan. Hindi yung gupit diyan na gupit lalaki. Sikreto. Sabi niya, dumaan ka uli dito, pagkagaling ka ng anak. Galing ka nang pumunta ka uli dito sa akin na. Sabi niya. Wala kami matambayan kita. Ito muna. Pagod ako umikot. Wala na. Pumuna kayo. Apo. Saan ba? Sige lang po. Ha? Sige lang. Dito Pag ako naman dumaan kay Fredo, sasabihin mo sa Ayun akin, sabay na tayo. Yan, ano? Kanino yan sa'yo? Pag ako dumaan kay Fredo, sasabihin ni Fredo, sabay na tayo umuwi. Sige po. Kasi wala yung misis niya dun eh. Nasaan? Naando sa Belfort, nasa Dasma kasi nag-ano nga siya, nag-celebrate siya ng Biyernes binigyan siya ng award ng UST. Dumating yung nasa abroad. Nasa bahay nila, si Roxy, yung nursing, nandun sa Belfort. Kaya naandun yung asawa niya. Wala siyang kasama sa bahay ngayon. Kaya pinapadaan ka doon. Kaya, hindi, sa karwasan na ako pinapadaan, hindi sa bahay niya. Ang tawag sa bahay niya ay pusa, 15 pusa. Eh, pag dumaan ako doon, sasabihin, sabay na tayo pag uwi, idadaan kita doon sa bahay mo. Kahapon pinagluto niya ako ng nilagang pata, binigyan ako ng 500. Pagluto ko kaya ng pata. Alam mo, dinala ko pa sa karwasan. Kasi wala ka namang ginagawa. Nilakad ko yung mula doon sa Duhat hanggang Pilar. Malapit naman yun, di ba? Oh. Yung karwasan yun malapit sa guard ng Pilar, di ba? Yung Basar. Oh. Alam mo yun? Basar, Pilar, Basar. Tapat ng PDC compound. Eh mula sa amin, Duhat, nilalakad ko eh. Pagkain lang naman yung bit-bit ko, sabi niya, bakit kaya dalan mo? Paparito naman yun, kakain nyo dito. Hindi na, dadalhin ko nga wala akong ginagawa eh. Tuwan-tuwan nung dinala ko. Siyempre, ang daming pagkain eh. Ikaw kaya papaglutuin ka ng pata. Hanggang ngayon nga, nandun pa, ang dami. Ano yun? Hindi mo Kasi naman, hindi ka nakain. Hindi mo naman lahat lulutuin yun. Alam nga naman, isang buong pata, ilaga mo. Napakarami naman nun, di ba? Eh di pagkaluto ko, dinala ko siya. Eh balak na nga daw niyang bumili ng pagkain luto. Kaya buti Parang dinala niyo katulad ako. yung apo ko kanina. Dadala ko na, bibili na sana ako, buti dinala niyo ako. Magluluto daw sila ng paa ng baka. Ngayon, hindi siya makahanap ng paa ng baka. Sabi ko, dumiretso ka na ng Tagaytay. Doon ka makakakita ng Tama. paa ng baka. Tama. Yung karning baka dun, ang sarap. Yan si Henry, yan si magagala lang pag pag naisipan. Sabi ko, parang kayong may pag-aari sa Tagaytay. Parang linggo-linggo gusto niyo nasa Ewan ko. Tagaytay kayo. Pero, ako Nabili na siya mas doon. gusto ko pa yung bumili ka na lang ng paa at ikaw na magluto. Mas Nabili lasang niya ano doon, pa. yung pang bulalo. Hmm. Si Henry nabili doon. Kasi yung Mura lang kasi doon. yung karniyan pala doon ng baka 24 oras na bukas eh. Tsaka, doon sa taas nun, kainan. Yun na nga. Nilagang baka, ganyan. Doon niya siya nabili. Kasi sabi ko, pag bili mo doon, ipa-chop-chop nga at mapuro lang ating kutsilyo dito. Pero pwede naman eh, kasi Eh, grabe. ano yun, yung machine ng Paumaga na, uuwi alas 6 eh, alas 5. May dalang karning baka. Ito, bumili ako ng karning baka. Permission talaga. Lagi nang nasa Tagaytay, parang may ari-arian doon. Sa bagay, yung uncle ng kanyang girlfriend, may lupain nga doon sa Palace in the Sky, pababa. Pababa doon. Di ba Kami naman nakakarating doon. Pag kagubatan yun. dumating yung mga anak ko, gusto nila araw-araw, layas kami ng ay, nasa naku, Tagaytay. ako ayaw ko ng ganun, nakakapagod. Ako rin. Ayaw, pag napuntahan ko, ayaw ko nang Galit na galit yung balik-balikan. anak ko. Nayayamot ako. Matanda na nga ako sila. Pero yung kabataan, gusto pa uli-uli doon. Ano? Sabi niya, i-rent kita ng ano ba yung wheelchair. Sabi ko, ay, hindi na, dito na lang ako sa bahay. Ang sarap kaya pag nasa bahay. Napakasarap. Ang ginawang pakiramdam ko nasa bahay lang ako. Daming pwedeng kausap.
Hindi nga ako nanonood ng TV, sabi na yun eh. Bakit hindi ka nanonood ng TV at lagi na lang patay ang TV na yun? Ay, ayoko nga, hindi naman ako mahilig sa movie o kung ano, basta hindi. Cellphone lang, may kausap ka na. Hindi rin nga ako mahilig sa... Yung paglipat namin yung bahay, yung TV na yun, nasira yung ano, may sound, walang picture. Yung picture tube, may tawag dun. Di tumawag siya sa LG. O sige, meron pa kami yung ano niyan, yung ano na yan, yung model na yan, meron pa kami. Ano, 2,000, pinalitan yung ilaw sa likod. Backlight. Backlight. Ganyan din sa amin. Backlight, sinervice ng LG. Oh, ayan. Ayaw mong manood at ano. Halos sunog na ugali lahat. nung dalawa kong ano, kahit hindi nanonood ng TV, basta may madaldal doon at bukas. Ayaw ng tahimik ang bahay. Ayaw. Patugtog. Basta may daldal ng daldal doon, may TV bukas. Pero bisyo ko ngayon, kasayado. Mga tampalaan ng kuryente, tubig. Eh, sila naman yung nagbabayad. Eh, basta gusto daw niya may ganun. Ano yung silang magkapatid? Pati si Fredo, pag tayo naman, buksan agad ang TV, ang lakas. Oh, eh wala ang tao sila. Yun, ganun. Gusto niya maingay. Sabi ko, may electric pan ah. May aircon pa. Di kaya patayin na lang yung electric pan at yun na lamang aircon doon sa karwasan. Eh, malamok. Sabi niya malamok daw kaya may fan. Parang Sabihin mo, bumili ka ng pambomba. Bombahan niya. may katul nga, kahit saan sulok may katul. Masama din yung amoy ng katon. Ay, pinapatay nga ng electric pan yung katul. May Oo aircon nga. ka na nga, may electric pan pa. Pag talikod niya, patay ang electric pan, sabi ko. Sabi niya, itodo mo nga yung ano, yung aircon na yan kasi mahina't malakas yan, gamitit hindi. Iisang bayad. Sige, Oo, itodo mo. Yun nga din ang sabi nila Sabi ng anak ko. At hindi si Henry, Hmm. bakit ganoon? Nung nagkabil kami ng 10,000, ay naku, grabe. Sabi ko, patayin lahat ha. Nainis ako. Eh basta't gabi may ilaw sa ang ganda yung nalipatan namin paglabas ng pinto parking. Solar naman yung ginagamit namin sa labas. Gamag. Pag pumunta nga ako sa anak ko, sasabihin na nga tayo umuwi. Hindi, ang dami nagpapakarwas na Di ano yun, maglalakad ka hanggang Pilar? Hindi. Kala ko maglakad ka. Hindi naman. Gusto ko sumakay dyan sa overpass. Baba ko, Pilar, di ba? Chowking. Tapos, lalakarin ko na lang yung papunta sa kanya. Wala akong dala eh. Kaya nga. Papunta ang guardhouse ng Pilar, di ba? Oo. Parang masarap lakarin. Wala ka naman. Siyempre, ang hirap sumakay.